Isa ka rin ba sa curious kung bakit nahihirapan kang maka-round 3? Or even nga po round 2? Lagi na lang isa. At yung isang yun, 10 to 15 seconds pa, wala na, tapos na. Okay. What? It's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay mga kalalakihang nahihirapan ng magpabalik ng pagpapatigas ng kanilang ari. So if you do like my content, mga madam and sir, no, just don't forget to visit, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, TikTok, and Instagram. So maraming salamat po. God bless! So, ikaw rin ba, nagtataka, bakit nga ba dati naman, sir, kayang-kaya mong mabilis na once na pag-release ay matigas ulit o hindi na nga minsan nablambot, matigas pa rin kahit na naka-release na. Di totoo yan. Bakit ngayon? Ngayon, minuto, oras, or araw ang hinihintay para manumbalik ang pagpapatigas ng inyong ari. Ano bang nangyayari? Ito po ay tinatawag na sexual refractory period. So bago natin talakayin yung tinatawag na sexual refractory period, kailangan alamin muna natin yung tinatawag na 4 major sexual response. No? So kung ikaw ay matagal ko na subscriber, matagal ko na tong sinasabi sa inyo. Meron tayong tinatawag na E4, hindi F4 ha, na daw means E4 means excitement, plateau, orgasm, and resolution. Saan papasok dito yung refractory period? Abangan! So sa excitement, ano po bang nangyayari? Bumibilis ang pagtibok ng inyong puso, bumibilis din po ang inyong paghinga, and even po ang inyong ari ay tumitigas na. Bakit? Yung blood flow ay pumupunta sa inyong ari. Therefore, nakakaranas kayo na tinatawag na erection. So sa plateau, ano naman po ang nangyayari? Ngayon, sa mga kalalakihan, pag tinitigan nyo ang kanilang bayag, ngayon ito ay parang tumataas. Gumagalaw siya ng pataas. Pero sa mga kababaihan, ano namang katapat nito? Yung clitoris o yung tinggil ng isang babae, especially yung clitoral hood. Meron kasi yung hood, mga madami sir, parang Red Riding Hood. Yung hood dyan ay parang tumataas din yung kanilang clitoris. So for example, ganyan, yung nandito, tumataas at lumalaki din yung kanilang tinggil. Bakit? Increase po ang blood flow papunta dyan. So nagkakaroon ng engorgement. So sa orgasm, dito naman po ang mga kalalakihan at kababaihan ay parehas nagkakaroon ng contraction o panindigas. Sa mga kalalakihan po, usually nagaganap ang orgasm kapag po sila ay nag-release ng kanilang semilya. Sa mga kababaihan naman po, instant, red flush skin, namumula ang kanilang mga pisngi, ang kanilang mga balat, hindi na kailangan ng blush on. So next, dito na po papasok yung tinatawag nating sexual refractory period. After po na mag-release yan ng semilya, dito malalaman kung gaano katagal ulit titigas ang ari ng isang lalaki. Damn! Ano naman po yung tinatawag na resolution? Ang resolution po ay yung pagbalik. After orgasm po kasi, magda-down yan lahat. Lahat na nag-increase dyan, yung pagtibok ng puso, yung pagtaas ng inyong paghinga, pagbilis ng inyong paghinga, So, ito po ay dahan-dahan ding bababa at babalik sa normal. Yung mga red flush skin, mawawala din po yan. Ito po yung tinatawag na resolution. Alam nyo rin po ba na ang mga kalalakihan, kapag sila ay medyo may kabataan pa, ang kanilang refractory period ay napaka-iksi. Okay? So, mabilis lang. Minsan nga po, pagka-release ng similya, ay hindi na po yan nalambot. Matigas pa rin, yung kanilang refractory period. Samantalang po, kapag may mga kaedada na, medyo humahaba na po ang paghihintay ng ating refractory period. Minsan, may ilang minuto, minsan, umaabot ng oras, at minsan, kadalasan, may araw pa na paghihintay para yan ay tumigas ulit. Kanina gusto mo akong lamunin eh. So, bakit nga ba mabilis? Minsan naman matagal ang paghihintay, So meron po tayong iba't ibang mga factors na nakakaapekto sa refractory period. Isa na po dito ang inyong overall health and even nga po yung inyong hormonal imbalance and kahit na po ang inyong stress, sir, ay malaking epekto po ito sa refractory period. Gusto niyo po ba malaman kung paano ma-shorten ang refractory period nyo?
Simple lang, kailangan nyo po gawin ang cardiovascular exercises. Maglaan po tayo ng ehersisyo, walking, running, napakalaking tulong po ito sa inyong refractory period and even nga po maintain ang inyong body weight. Kailangan maganda rin po ang inyong diet at i-manage po natin, i-treat po natin kung meron tayong underlying conditions like diabetes, kailangan nyo po magpakonsulta sa inyong mga doktor.